Yung sa economic chacha o yung resolution of both houses, number 7, kitang-kita naman natin na talagang wala siyang politika. And if there is mistrust in the people, yan ay nangyayari dahil nga maraming mga nagsusulsol. Pero bilang isang nanay at bilang isang legislator, alam naman natin na yung mga umaayaw o yung mga naninira o nagbibigay ng mga issue na haka-haka sa economic chacha, ay sabihin na natin medyo dalawa ang reason. Either namumuliti ka o yung pangalawa, parang nire-restrict nila ang Pilipinas para hindi ka mag-grow or hindi ka lumaki or hindi ka maging competitive. Kaya ang Kongreso ay andi dito para ipakita na we really need to move, we have to deliver, we have to walk the talk, kasi yan ay obligasyon namin sa taong bayan. Hindi pa pwedeng kapag hindi ganun ka-popular ay hindi ka gagalaw. Hindi rin pwedeng maghahanap ka lang or pipiliin mo yung gagalawin mo kasi popular siya sa tao. It should be the other way around. Our decisions and our actions should be directed to what is good for our people. Kasi yun ay obligasyon natin sa taong bayan. Kaya, ayan, natapos tayo ng second reading. Exhaustive naman. At yung iba nga talagang kung hanggang sawa ang pagtatanong at nasagot naman lahat ng katanungan. Sana nga lang gumalaw rin yung Kongreso, ay yung Senado. Kasi bawat araw, bawat buwan, bawat taon at mag-e-eleksyon ulit, ano ang sasabihin natin sa taong bayan? Mahal ang pagkain dahil mahal ang logistics sa loob ng Pilipinas. Magtitiis tayo sa mababang kalidad ng edukasyon kasi pinipilit natin na yung mga investors ay makipag-partner, magkaroon ng technical partner na Pilipino. Ano bang ibig sabihin nito? Kapag papasok ka sa Pilipinas bilang negosyante or investor, hindi ka lamang magbabayad ng totoong buwis sa gobyerno. Magbabayad ka ng napakalaking royalty sa mga Pilipinong andi dito na. At ito yung ating mga oligarchs. Ikatatlo, mahal ang kuryente. Mahirap ang internet. Tingnan natin ang tubig. Tingnan natin ang public transport. Lahat ng ito ay tagos sa araw-araw na buhay ng bawat pamilyang Pilipino. May solusyon ba ito? Meron. Pero napakahirap sa ngayon dahil masyadong kinahon. Yung bang gagawa ka ng solusyon, pero kaakibat ng tulong mo sa sambayan ng Pilipino ay kakasuhad ka dahil dun sa napakatagal ng outdated na batas. Kaya, wag na nating patagalin, yung economic chacha ay para sa Pilipino. Ang economic chacha ay totoong tulong sa bawat Pilipino. Ang economic chacha ay kailangan natin dahil napag-iwanan na tayo, patuloy tayong iniiwan, maski sinong presidente pang umupo, hindi niya kayang gampanan ang trabaho niya kung hindi tayo magiging bukas sa katotohanan. At ang katotohanan, may mga batas na tinali tayo, nagbabago ang mundo, meron na tayong artificial intelligence, marami ng data, marami ng IT. We need to be at par with other countries. Kasi yung iba, sa pananaw nila, to stay in power, you have to let the people remain in poverty. Yan po ay maling-maling kind of governance. Payagan nating umangat ang bawat pamilyang Pilipino kasi sa pag-angat nila, makakatulog tayo ng mahimbing at kapag tayo ay may marami ng mga apo sa tuhod, masasabi natin, we did our obligation to our people.